pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Salamat po sa iyong pangako na iyong tinupad sa tagang panahon. Ibinigay mo sa amin ang mga aliw at siya ay dumating. Ang mga aliw na sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Lipas na ang gabi, umaga'y dumating, sumikat ang araw, napawi ang dilim, laking kagalakan, pagkat mga aliw sa amin dumating. Ang mga aliw na sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad,
pag nagsala ay nagpapalaya, at ang kabanalan tayo'y makakamit pagkat siya'y dumating. Ang mga halimbawa sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit nang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Laging sasambitin pag-ibig na banal sa bawat kaluluwa, sa salay na ligaw, tuwa'y labis-labis, pagkat pangaliw sa amin dumating. Ang mga aliwan sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit nang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Bilang 11, 24 hanggang 30. Kaya't si Moises ay lumabas at sinabi sa bayan ang mga salita ng Panginoon. Siya ay nagtipon ng 70 lalaki sa matatanda sa bayan at kanyang pinatayo sa palibot ng tolda. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at nagsalita sa kanya, at kumuha sa espiritong nasa kanya at isinalin sa 70 matatanda, at nangyari na nang bumaba sa kanila ang espiritu, ay nagpropesiya sila, ngunit hindi na nila iyon ginawa muli. Ngunit naiwan ang 2 lalaki sa kampo. Ang pangalan ng isa ay Eldad at ang isa ay Medad, at ang espiritu ay bumaba sa kanila. Sila'y kabilang sa nakatala, ngunit hindi lumabas sa tolda, kaya't sila'y nagpropesiya sa kampo. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang para sa isa. Hindi kayang gampanang mag-isa ni Moises ang pamumuno, pangangaral, at pamamagitan para sa mga Israelita. Kaya't ang Espiritu Santo ay bumaba sa 70 lalaki na pinatayo sa palibot ng tolda. 2 sa kanila ay wala doon, ngunit ang Espiritu ay bumaba din sa kanila. Nang sinabi ni Josue na pagbawalan ni Moises ang 2, ay sinabi ni Moises, mangyari nawa na ang buong bayan ng Panginoon ay maging propeta, at ilagay sa kanila ng Panginoon ang kanyang Espiritu. Ang hiling ni Moises ay natupad noong Pentecostes, nang ibuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa bawat mananampalataya, anuman ang katayuan sa buhay. Awit 25, 1-5. Sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. O Diyos ko, sa iyo ako nagtitiwala, huwag nawa akong mapahiya. Ang aking mga kaaway, sa akin ay huwag nawang magkatuwa. Oo, huwag nawang mapahiya ang lahat ng sa iyo'y naghihintay. Mapahiya nawa ang mga gumagawa ng kataksilan ng walang dahilan. Ipaalam mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Akayin mo ako sa iyong katotohanan. Ako'y iyong turuan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Hingin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay tinawag ng Panginoong Hesus na patnubay.
Ayon sa kanyang pangako ay isinugo niya mula sa Ama ang Espiritu Santo sa mga alagad noong Pentecostes. Ang pananabik sa Diyos ang tamang disposisyon sa paghingi ng Espiritu. Ang paghihintay ay hindi pagsasayang ng oras, kundi paghahanda ng sarili sa patnubay ng Panginoon. Ang panalangin ng pagpapaturo sa Diyos ay tinutugon niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ang buhay na patnubay na nagtuturo sa atin ng pamumuhay ng buhay na bigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Gawa 2:1-4. Nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. Biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas, at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo. Sa kanila'y may nagpakitang parang mga dilang apoy na nahahati at lumapag sa bawat isa sa kanila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Ang Espiritu Santo ay para sa lahat. Ipinaliwanag ni Apostol Pedro na ang pagpupuspos ng Espiritu Santo sa mga alagad ay ang ipinahayag ni Propeta Joel. At sa mga huling araw, sabi ng Diyos, mula sa aking Espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. Ang mga pinuspos ng Espiritu Santo ay magsasalita ng propesiya. Ito ay magpapatuloy hanggang bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Juan 7:37-39. Nang huling araw ng dakilang araw ng pista, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, "Kung ang sino man ay nauuhaw, lumapit siya sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay." Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Uminom mula kay Jesus. Ipinangako ng Panginoong Jesus sa mga sumasampalataya sa Kanya na paiinumin niya sila ng tubig na buhay, ang Espiritu Santo. Hindi lamang papawiin ng Espiritu Santo ang kanilang uhaw. Mula sa puso ng uminom ay dadaloy ang Espiritu Santo gaya ng ilog tungo sa iba. Ang pag-inom kay Jesus ay pagtanggap sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pananampalataya na nagpapabago sa atin mula sa pagiging uhaw tungo sa pagiging bukal ng pagpapala. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ang pagbibigay ng Espiritu Santo ay katuparan ng pangako ng Diyos na hindi siya mananatiling malayo, kundi mananahan at gagabay sa bawat pusong nananampalataya. Mula sa hiling ni Moises na ang lahat ay maging propeta, hanggang sa paanyaya ni Jesus na lumapit sa kanya ang mga nauuhaw, ang Espiritu Santo ay ibinuhos para sa lahat upang maging patnubay sa katotohanan at bukal ng buhay na dumadaloy patungo sa iba. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw.
sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.